Martial Peak Kabanata 5228. Ninuno, itigil mo ito. Kay Lang Chong kalaunan ay inireseta ng isang race eta upang manatili, maaari siyang mga tuwiran sa mag-asawang Orion, ngunit ang rolling pin ay hindi maaaring mga tuwiran sa kanya. Ngunit hindi siya nang ahas na magreseta ng anumang mabangis na gamot. Ang mga gamot sa race eta ay pawang mga ordinaryong gamot na makikita sa kabundukan. Maaari silang magbigay ng sustansya sa gas ng dugo. Kahit na sila ay talagang kinakain, ito ay hindi gaanong mahalaga. Personal na pinabalik ni Orion si Kai Lang Chong sa nayon 20 milya ang layo, at pagkatapos ay bumalik na walang kabuluhan. Gabi na noon, at ang malakas na babae ay nakaupo sa tabi ng kama, tinitingnan ang maliit na lalaki sa kama ng buong pagmamahal, at tinitingnan ang eksenang ito, na antig ang puso ni Orion. Mahigit 20 taon na siyang kasal, at ang kanyang biyenan ay isang birtod. Siya ay napakalinaw. Hindi pa niya ito nakitang ganoon kamo. Ang tubig at bigas ay hindi naubos sa buong araw, at pagkatapos ng labis na pagkapagod, ang mga ngaso ay natural na dumanas ng gutom at hinimok ang malakas na babae na sabihin. Magpapakain ako sa bundok para maghanap ng gamot. Masayang tugon ng malakas na babae at kinuha ang kanyang rolling pin sa kusina. Bago ang susunod na araw, naglakbay ang Orion, naghahanap ng mga halamang gamot sa race eta habang nangangaso sa bundok. Silang lahat ay mga taong nakatira sa kabundukan, ito man ay pangangaso o gamot, hindi mahirap, ang kailangan lang nila ay karanasan at swerte. Hindi madilim, at bumalik ang mga mangangaso. This time, maswerte siya. Nang manghuli siya ng roe deer, nakakita siya ng maraming gamot, na hinugasan at pinakuluan ng kanyang biyenan. Ang nayon ay maliit, at mayroong higit sa 100 pamilya. Mabilis na dinampot ng mga ngaso ang bundok. At may mga taong dumarating para manood paminsan-minsan, ngunit bagamat maalay ang mga kababayan, tapat sila, at walang masyadong magsasalita sa hindi kilalang bata na ito, magluksa lamang. Sa napakaraming kapalaran, siya ay magdurusa sa sakit sa murang edad. Maraming katulong ang kapitbahayan. Tuwing aakyat ng bundok ang dosenang mga mangangaso sa nayon, magbabalik sila ng ilang halamang gamot sa malalakas na babae. Ilang beses ding pumunta si Orion sa kahoy na bahay sa bundok upang subukang hanapin ang mga kamag-anak na maaaring may babae na si Mao, ngunit wala itong nakita. Noong Marso, lumipas ang oras. Bagamat araw-araw na pinapakain ang sabaw ng gamot, sabaw at iba pa, ang batang dinampot ng mga ngaso ay hindi na nagising at nasa koma pa rin. Ang ikinagaan ng loob ng mag-asawang Orion ay ang mukha ng bata ay tila mas maganda na kaysa dati. Hindi na ito ang nakakatakot na puti, at mayroon itong kaunting kulay ng dugo. Dahil dito, mas umaasa sila. Hanggang sa ika-4 na buwan nang makuha ng mga ngaso ang dalagang Mao, isang umaga, ang malakas na babae ay nagluto ng sabaw gaya ng nakasanayan at dinala ito sa bahay upang ihanda sa pagpapakain. Ang Orion ay gumiling ng mga kumpol ng palaso sa looban. Biglang may sumigaw mula sa malakas na babae sa loob ng bahay. Being the master. Nagulat si Orion, at dali-daling ibinagsak ang kalahating strung na kumpol ng palaso, sumugod sa bahay, at nag-aalalang nagtanong, ano ang nangyayari? Inosenteng tinuro ng malakas na babae ang kama. Tumangala si Orion at nanatiling mag-isa. Nakita ko ang buhok na babae na nakahiga sa kama sa loob ng 4 na buwan. Umupo siya at tumingin sa kanila ng nakakaloko, na may blankong tingin sa kanyang malalaking mata. Gumising, gising. Nanginginig ang boses ng malakas na babae, hawak ang sabaw sa isang kamay at nanginginig ang braso ng Orion sa isang kamay, sa takot na nananaginip siya. Ang Orion ay nahihilo saglit. Itap, huwag takutin ang bata. Ang malakas na babae ay nagising tulad ng isang panaginip. Nagpupumilit na pisilin ang isang hindi nakakapinsalang ngiti mula sa mga tao at hayop sa kanyang mukha, humakbang pasulong kasama ang sabaw, at umupo sa kama, mahinang sinabi. Nagising ka, kailan ka nagising, ikaw saan masakit? Ang munting lalaking nakaupo sa kama ay tila walang narinig o sinasagot,
nakatitig lang sa malaking mangkok na nasa kamay ng malakas na babae. Ilang salita pa ang tanong ng malakas na babae, ngunit wala pa ring tugon. Tumingin sa bata, at pagkatapos ay tumingin sa sabaw sa kanyang mga kamay, sinabi ng malakas na babae, "Nagugutom ka ba?" Sa sinabi nito, bahagyang nakasandal, hawak ang leeg ni Mao gamit ang isang kamay, inilagay niya ang malaking mangkok sa kanyang bibig gamit ang isang kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, nang wala pang isang dosenang pagsisikap, isang mangkok ng sabaw ang nalinas. Ang mga kilay sa gilid ng mga mangangaso ay tumingin sa isa't isa na may ngiti. "Kumain ka, mabuti, pumunta at kumuha ng isa pang mangkok." Matapos mainom ang pangalawang mangkok ng sabaw, dinilaan ni Mao Yato ang kanyang mga labi, at naaawa niyang tiningnan ang malakas na babae. Walang awang umiling ang malakas na babae at sinabing, "Kagigising mo lang, hindi ka na makakainom ng sobra, hintayin kang gumaling, at pagkatapos ay hayaan kang uminom ng buo." Ibinaba ang malaking mangkok sa kanyang kamay, mahinang sinabi ng malakas na babae, "Anak, ano ang pangalan mo, saan ang iyong tahanan?" Medyo natulala si Mauya. Ilang tanong pa ang malakas na babae at hindi pa rin makuha ang sagot. Ang malakas na babae ay lumingon sa kanyang lalaki, nag-aalala. "Ikaw ang bahala, ang batang ito ay natatakot na maging pipi." Sinabi ni Orion. "Masyadong bata pa si Shu para maintindihan ang sinasabi mo." Ngunit sa wakas ay nagising na siya, at tila kapaki-pakinabang pa rin ang race eta ni Kai Langchong. "Kailangan mong magpasalamat sa iba." Tumanggo si Orion. "Oo, dahil gumagana ito, pipili ako ng mas maraming halamang gamot sa pagkakataong ito." Umakyat muli ang Orion sa bundok, at sinabi ng malakas na babae kay Mao na manatili sa bahay na huwag tumakbo. May dala siyang mga reg-along pasasalamat na hindi katumbas ng halaga ngunit nakapagpapahayag ng kanyang puso. Pagkaalis ng mag-asawang Orion, si Mao na babae ay tahimik na nakahiga sa kama, hindi gumagalaw, nakatitig sa bubong na may malalaking mata, at hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Biglang lumitaw si Yang Kai sa tabi ng kama, nakatingin sa ibaba. Sa ilang sandali, ang maliit na lalaki sa kama ay tila napagtanto na may mali at inikat ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid, na nakaharap sa mga mata ni Yang Kai. Hindi gaanong nagulat, medyo na-curious lang, parang hindi naintindihan kung paano biglang sumulpot ang isang estranghero sa tabi ng kama. "Ancestor, anong ginagawa mo?" Na-curious din si Yang Kai. Mula sa mga araw na ito, siya ay nanunood sa dilim, at sa loob ng 4 na buwan, may natuklasan siyang hindi maipaliwanag. Bagamat sinabi ng ninuno na nagkaroon siya ng malubhang labanan sa hari ng Mo. Siya ay malubhang nasugatan at nakatulog sa loob ng 4 na buwan, ngunit sa kanyang pagmamasid, tila may mali sa ninuno. Ngunit hindi niya masabi kung ano ang nangyari. Sa pagharap sa pagtatanong ni Yang Kai, ang ninuno ay walang sinabi, ngunit tinitigan siya ng kanyang malalaking maaliwalas na mga mata, at ang kulay ng kuryosidad ay naging mas malakas. Ilang sandali, bumantong hininga si Yang Kai. "Ancestor, itigil mo ito." Hindi pa rin sumagot ang nuno, at hindi man lang sinasadyang magsalita. Hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot. Tila hindi siya pinaglalaroan ni Ancestor, at medyo kakaiba ang tingin sa mga mata nito sa kuryosidad, na para bang hindi siya nito nakilala. Bahagyang sinabi ni Yang Kai Shin, hindi ba't mas malala pa sa inaakala niya ang pinsala ng ninuno, na para bang nawalan siya ng alaala. Gayunpaman, mabilis na tinanggihan ni Yang Kai ang haka-haka na ito. Dignified in the first place, the world is supremo, gaano man kalubha ang injury, paano magiging amnesia? Sa sitwasyon ngayon, talagang banibiro ng ninuno ang sarili, o kung anong paraan ang ginamit niya para itatak ang sariling alaala. Sa normal na kalagayan, kahit natamaan ng husto ang ninuno at naging anak, walang magiging problema sa memorya, ngunit nagbago ang pagkatao at naging parang bata. Ngunit kung tinatakan niya ang kanyang alaala, hindi niya makikilala ang kanyang sarili. Saglit na nag-isip si Yang Kailo, at naramdaman niyang hindi siya makapaghusga sa oras na ito. Matagal na niyang ginagamot ang nuno. Sa pagharap sa isang ninuno sa estadong ito,
hindi alam ni Yang Kai kung paano makipag-usap, at maaari lamang suriin ang kanyang mga pinsala para sa kanya. Kahit na sa kanyang pagsasanay ng kapingkaitian, hindi niya makita kung saan nasugatan ang ninuno. Kahit sa kanyang pagsisiyasat, walang anumang pinsala ang ninuno, ngunit ito ay mas mahina kaysa sa mga ordinaryong bata. Nang makitang babalik na ang may-ari, nagmamadali lang si Yang Kai. Pupunta ako at kakausapin kita sa susunod at magpahinga ng mabuti. Wala siyang sinabi kundi napailing. Kaya nang bumalik ang malakas na babae mula sa kay Langchong, nakita niyang may hinahanap si Mauma sa paligid ng bahay. Nabigla ang malakas na babae at mabilis na dinala sa kama para tumira. Sinabi niya sa kanya na huwag tumakbo sa susunod kapag walang tao sa bahay. Nang bawiin ni Yang Kai ang kanyang atensyon mula sa kanyang mga ninuno, ang mga pagbabago sa labas ay nakakuha ng kanyang pansin. Nakaupo sa bubong ng bahay ng Orion, tumangala siya sa kawalan, tumagos ang kanyang mga mata sa blockade ng sarili niyang maliit na mundo, at nakikita niya ang kawalan. Sa kaibuturan ng kawalan, tila may streamer na mabilis na papalapit. Ang bilang ng mga streamer ay hindi gaanong, 3 punto lamang ng liwanag, ngunit sila ay nakaayos sa isang tuwid na linya, na humahabol sa mga bituin at buwan. Nagdulot ito ng pagdududa ni Yang Xingsheng, kaya ang streamer ay hindi tulad ng pagtakas ng sangkatauhan upang buksan ang langit, ngunit tulad ng liwanag kapag tumatakbo ang ilang array. Ngunit anong uri ng porma sayon ang kikilos ng napakabilis? Sa pagdududa, hinimok niya ang World Demon Eye na mag-imbestiga. Sa sumunod na sandali, nagulat si Yang Kai sa kanyang nakita. Ang mga streamer na konektado sa isang linya sa pamamagitan ng 3 puntos ay talagang ang liwanag na ibinubuga ng pagbuo ng array. At ang mga array na ito ay inilalagay ngayon sa 3 mundo ng langit at lupa. Ang 3 mundong ito ng Chencon ay dapat na maingat na mapili, at ang kanilang sukat ay hindi masyadong maliit. Kung ikukumpara sa mundong ito ng Chencon kung saan nakaistasyon ang Eastern at Western Army, halos 10% lang ng katawan. Sa sandaling ito, ang 3 mundo ng langit at lupa ay natatakpan ng iba't ibang magic circle. Sa ilalim ng impluwensya ng mga magic circle na iyon, lumipad sila mula sa kailaliman ng kawalan, at ang bilis ay pabilis ng pabilis. Hindi alam ni Yang Kai kung saan sila nanggaling. Ngunit tila dumaan na sa napakahabang paglalakbay, nang lumitaw sila sa larangan ng pangitain ni Yang Kai. Sila ay kasing bilis ng kidlat, at bawat mundo ng langit at lupa ay napuno ng lubhang mapanganib na kapaligiran. Malinaw, ang mga magic array na nakaayos sa itaas ay hindi lamang may epekto ng pagtulak sa kanila pasulong. May iba pang mas mapanganib na gamit. Nag-isip si Yang Kai gamit ang kanyang mga daliri, at maaari ring malaman ang layunin ng mga magic circle na ito. Hindi niya maiwasang tumalon ng kaunti ang mukha niya. Hindi na kailangang sabihin, ito ang plano ni Xiangshan para sa mga taong mo, ngunit ang planong ito ay medyo malupit. Hindi ko alam kung makakain ito ng maayos ng mga taga mo. Bilang karagdagan, natuklasan din ni Yang Kai ang isang bagay na nagpahalaga sa kanya. Iyan ang paghahambing ng dami ng universo. Ang Moklan King City ay matatagpuan sa isang mundo ng Chencon. At ngayon ang tirahan ng hukbo ng angkan ng tao ay isa ring mundo ng Chencon, ngunit ito ay inilipat mula sa malayo sa pamamagitan ng paraan ng eksibisyon ng angkan ng tao. Kung ikukumpara ang dalawang mundo ng Chencon, ang Chencon kung saan naninirahan ang sangkatauhan ay walang alinlangan na mas malaki, halos 3 beses ang laki ng Royal City. Medyo naguguluhan pa rin si Yang Kai kanina. Kung ito ay para lamang gumawa ng isang lugar para sa Terran Army, bakit pinili niya ang napakalaking mundo? Ito ay talagang isang bus. Marshall Peak MP, Kabanata 5229. Pag-atake mula sa Chencon, saludo sa mga bayani, may Guote Minan. Pagkatapos ng lahat, mas malaki ang katawan, mas seryoso ang pagkonsumo ng layout ng Magic Circle. Mas mabuting pumili ng angkop at mas murang mundo ng Chencon. Anyway, ang hukbo ng tao ay 30,000 lamang,
at kahit isang maliit na Chenkon ay kayang tanggapin ito. Bagamat may pagdududa siya noon ay hindi na niya ito pinakialaman dahil isa lamang itong kaisipang sumagi sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, nang makita niya ang streamer na lumilipad mula sa malayong kalangitan, sa wakas ay naunawaan niya ang buong kwento. Ang Chenkon, kung saan matatagpuan ang garrison ng angkan ng tao, ay napakalaki at walang kapares, kalahating araw lang ang layo mula sa King City. Ang residenteng Kangkan ay hindi lamang isang pako na nakapako sa pintuan ng pamilya mo, kundi isang balakid din. Mga hadlang sa paningin. Ang lokasyon kung saan siya ngayon ay nasa likod ng Chenkon. Kaya kitang-kita niya ang eksena ng streamer sa kawalan, ngunit sa tapat ng King City, ang tribo ng Mo ay hinarangan ni Chenkon, na natatakot na makita ang sitwasyong ito. Nagbibigay ito ng sapat na oras para maglaro ang sangkatauhan. Sa ganitong paraan, kasing aga ng pagpili ng lugar ng tirahan, ang itaas na antas ay mayroon ng mga plano at plano para dito, kung hindi ito partikular na pipili ng napakalaking Chenkon na lilipatan. Sa harap ng Mo People's King City, mahigpit ang hukbo. Isang buwan na lamang ang nakalipas mula nang kumuha ang prinsipe ng utos mula sa hari na kunin ang hukbo ng nasyonalidad ng Mo. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang pagwawasto, ang kapasidad ng militar ng hukbo ng nasyonalidad ng Mo ay ganap na nabago. Sa oras na ito, bukod kay Chen Bing, ang halos 1,000,000 hukbo ng Mo clan, sila ay nakaugnay sa isa't isa. Saan man umatake ang angkan ng tao, masisiguro ng kalapit na angkan ng Mo ang mabilis na suporta. Wala siyang ideya tungkol sa pagkukusa sa pag-atake sa hukbo ng tao, ngunit kung siya ay nagtatanggol lamang, walang problema. Ito rin ang lakas niya. Bilang pinuno ng hukbo ng milyon-milyong nasyonalidad ng Mo, natural na umupo sa hukbo at magbantay laban sa mga posibleng aksyon ng sangkatauhan anumang oras. Sa isang tiyak na sandali, tumalon ang puso ni Kiao Kong at biglang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Dahil dito, siya ay biglang naging mapagbantay. At mabilis na tumangala sa gilid ng sangkatauhan. Para lamang makita ang istasyon ng lahi ng tao, isang barkong pandigma ang pumasok at lumabas, abala, at hindi alam kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan. Ngunit walang intensyon na salakayin ang haring lungsod. Dahil dito, medyo natarante si Kuo Jing. Dahil hindi nilayo ng sangkatauhan na salakayin ang haring lungsod, saan nagmula ang mga babaalang palatandaan? Isa lang ba itong ilusyon? Sana, ilusyon lang iyon. Ibinigay ng hari, Shen Mian Mo Chao, ang awtoridad ng hukbo sa kanya at inutusan siyang protektahan ang haring lungsod. Natural, hindi niya kayang tuparin ang inaasahan ng hari. Nang siya ay nag-iisip tungkol dito, ang pagbaba ng sangkatauhan sa likod ni Chenkon ay biglang lumiwanag. Ang lakas ng warning sign sa puso ko. Sa susunod na sandali, ang nakakasilaw na liwanag ay biglang tumalon sa mga talukap ng mata, at ang matinik na siyang Kong ay hindi napigilan ang bahagyang pagpikit. Noong una, hindi niya masyadong alam kung ano ang liwanag, ngunit habang mabilis na lumalapit ang distansya sa pagitan nila, sa wakas ay nakita niya ang asensya ng liwanag. Si Warren, na matagal nang hindi nakakaupo, ay bumangon, ang kanyang mga mata ay pumutok, ang kanyang dagandong ay umalangaw-ngaw sa kawalan. Atake ng kaaway. Sa buwang ito ng pagkuha sa Mozo Million na hukbo. Naisip niya ang mga paraan kung paano magpapatuloy ang sangkatauhan kung gusto nilang salakayin ang King City. At kinuha rin niya ang posisyon ng matataas na ranggo ng sangkatauhan at hinuhusgahan ang kalakaran ng labanang ito. Sa huli, may resulta, anuman ang pagsasabwatan o pandaraya sa lahi ng tao, hanggat hindi niya ginagalaw ang mga kawal at nananatili sa maharlikang lungsod, ang sangkatauhan ay walang paraan para kunin siya. Ang resultang ito ay walang alinlangan na lubhang kasiya siya sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, kapag ang sangkatauhan ay talagang nagpakita ng sarili nitong paraan ng pag-atake, natuklasan lamang na ang angkan at ang kataksilan ng sangkatauhan ay hindi talaga posible para sa kanila. Gagamitin ng sangkatauhan ang universo para maglunsad ng pag-atake. Ang papasok na mundo ng Chenkon ay puno ng iba't ibang phalanx.
Nakahangahangang paraan ng sangkatauhan, at pagkatapos na malampasan ang sangkatauhan na residenteng Chencon, dumiretso sila sa King City. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang universe na ito, pero halatang matagal na itong natangay sa kawalan kaya halos umabot na sa limitasyon ang bilis. Nagbabala lamang siya sa panig na ito, at ang nakasisilaw na liwanag ay wala pang 10-10 milyong milya mula sa King Lungsod. Kung hindi mo ito hahayaan, natatakot ako na hindi mo kakailanganin ang higit sa 100 pagsisikap, at ang mundo ay mapupunta sa maharlikang lungsod. Mga kahihinatnan. Simpleng hindi maisip. Ang lugar kung saan matatagpuan ang Wangcheng ay isa ring mundo ng langit at lupa. Bagamat hindi maliit ang sukat nito, wala talaga itong masyadong malakas na puwersa ng depensa. Hindi ito may kukumpara kay Dayangguan. Ang Dayan Pass mismo ay isang higanteng lihim na kayamanan ng palasyo. Kahit walang kaayusan dito, ang katatagan at depensa nito ay hindi natitinag ng mundo ng langit at lupa, hindi banggitin, maging ito man ay ang sangkatauhan na sumasakop kay Dayan o ang Moklan. Sumasakop sa Dayan, sa loob ng gate mayroong iba't ibang mga layout, na nagpapatibay sa proteksyon ng Dayan Pass. Sa mundo ng langit at lupa na puno ng mga porma sayon. Ang laki ng mundo ay maaaring halos 30% lamang ng maharlikang lungsod, ngunit kung ito ay talagang tinamaan ng harapan, ang buong maharlikang lungsod ay mawawasak. Hindi sa banggitin na ito ay makagambala sa hari na nagpapagaling sa Monest, at maging ang king level na Monest ay masisira sa ilalim ng malaking epektong iyon. Paano siya mapapatawad ng hari? Kung matutuklasan mo ang mundo ng Chencon na tinamaan ng imperial na lungsod ng mas maaga, sa kapangyarihan ng mga taong mo ngayon, hindi ito mahirap pigilan. Ngunit ang kasuklam-suklam na lahi ng tao ay nagulat sa kanya sa tulong ng residenteng si Chencon. Nang mapansin niya ang kakaibang pag-ataking ito, humigit kumulang 100 hininga lang ang ibinigay niya sa kanya. Huli na para pakilyusan ang hukbo, at ang pagong ay sumugod sa mundo ng Chencon. Kumilos kasama niya, mayroong higit sa 30 iba pang mga domain masters. Alam ng lahat ng domain masters na sa oras na ito dapat nilang subukan ang kanilang makakaya upang pigilan ito. Ngunit anumang resulta na tatama sa King City ay makakasagabal sa pagpapagaling ng hari. Ang pagpapagaling ng mga taong mo ay katulad ni Shen Mian. Totoo ito maging hari man o ordinaryong mamamayang mo. Sa sandaling ito ay nabalisa, ang epekto ng pagpapagaling ay hihina. Ang hari ang huling paraan ng lahat ng angkan ng mo. How dare they let the king is disturbed by a little bit. Ang lahat ng mga domain master ay pumailang lang sa langit, bawat isa ay may malakas na kapaligiran at isang kamanghamanghang tanawin. Kaagad sa likod ng mga master ng domain, ang mga Panginoon ang mahirap kalkulahin. Sa itaas ng tigang na bundok kung saan nakapwesto ang hukbo ng sangkatauhan. Tumangala ang Xiangshan. Liu Jiping at ilang pangkalahatang bayan ng Bapan at nakitang nakasalansan ang malalakas na taong mo mula sa kabilang panig ng lungsod ng Wangcheng, at binati nila sila na parang mga gamo-gamo. Bago dumating ang mga tao, isang mabangis na pag-atake ang inilunsad, at ang pag-atake ay tumama sa mundo ng Chencon sa haring lungsod. Pwede bang pigilan mo? Nagtanong sa isang 8-pin General Town. Upang sabihin ang totoo, hindi mo kailangan ng isang 8 gradong shot, ngunit isang 6 na grado na bukas na kalangitan, o kahit na isang 5 gradong shot. Kung gagawin mo ang iyong makakaya, hanggat mayroon kang sapat na oras, maaari mong sirain ang isang universo. Pagkatapos ng lahat, ang antas ng pagbubukas ng langit ay natanggal na sa mga tanikala ng langit at lupa. Mayroon silang sariling maliit na langit at lupa. Ang kapangyarihang hawak nila ay ang kapangyarihan ng langit at lupa na katumbas ng kapangyarihan ng mundo. Hindi mahirap para sa kanila na sirain ang mundo ng langit at lupa. Ito ay totoo sa Kaitian Realm, at ang Mo nationality ay pare-parehong mabuti. Gayunpaman, ang kinakaharap ngayon ng tribong Mo ay hindi ang ordinaryong mundo ng Chencon. Ngunit ito ang katotohanan na maraming formation masters ng sangkatauhan ang gumugol ng halos 1 buwan, maraming materyales, at nagayos ng iba't ibang porma sayon.
Ang ganitong uri ng pag-iral ay hindi na isang simpleng mundo ng langit at lupa, ito ang pinakamakapangyarihang sandata sa pagkubkob. Tingnan mo, mahinang tugon ni Xiang Shan. Ang pagkubkob na ito ay isang tukso lamang upang subukan kung gaano kabisa ang pamamaraang ito. Sa makatuwid, ang East at West Army ay hindi nilayon na magpadala ng mga tropa, at ang dalawang commander ng hukbo at ang mga pangkalahatang bayan ay nagkaroon din ng oras upang manood at makipag-chat sa isa't isa. Nakikita mula sa larangan ng pangitain. Ang mga powerhouse ng Mo Clan ay lumabas ng sama-sama, at ang madilim na kapangyarihan ay sumugod. Ang mundo ng universo na tumama sa kalangitan ay nagliwanag ng husto, at ang mundo ay gumuho. Dose-dosenang mga master ng domain ang pinagsama-sama, at ang momentum ay hindi mahalaga. Kahit na ang iba't ibang protection ng tao ay inayos sa mundo ng Terran Masters, hindi nila mapigilan ang walang habas na pambobomba ng napakaraming domain masters. Nang hindi na hinintay ang mga Panginoong sumunod, lumabo ang liwanag ng buong mundo ng Kunkun, at agad itong nabasag sa mga durog na bato at nagkalat. Hindi napigilan ng mga domain master na makahinga ng maluwag, at kasabay nito ay medyo nagalit sila. Masyado rin silang maingat. Kung tutusin, ito ay isang mundo lamang ng langit at lupa, at kahit na sila ay inayos ng iba't ibang lahi, gaano kayang banta ang mayroon sila. Ginawa nilang sumugod ang mga domain master na ito upang harangin, kung aatakehin ng sangkatauhan ang King City sa oras na ito, kailangan nilang mawala sa paningin ang isa't isa. Sa isip pa lang nila, sa likod ng nabasag na mundo ng langit at lupa, may liwanag pa ring nagniningning. Gayon din. Umuungol. Ang mga domain master ay nagulat ngunit hindi nalilito. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang nakaraang karanasan at alam kung paano haharapin ito. Sa pagkakataong ito, naging mas madali sa pag-follow up ng mga Panginoon na sumali. Matapos bilangin ang interes, ang pangalawang mundo ng Chenkon ay nawasak at naging hindi mabilang na mga piraso ng durog na bato. Ang ikatlong mundo ng universo ay ipinakita. Pinagalitan ng mga domain master ang mataas na antas ng mga lahi ng tao para sa isang ulong ********, at sunod-sunod silang gumamit ng mga masamang paraan, na talagang nakakainis. Dumating ang marahas na pag-atake. At sa kapangyarihan ng dose-dosenang mga domain master at maraming Panginoon, ang ikatlong Chenkon World ay sa wakas ay sumabog sa layong wala pang 10 milyong milya mula sa Royal City. Ang mga domain masters ay hindi nag-relax, nakatingin sa kailaliman ng kawalan, natatakot na magkakaroon ng isa pang pang-apat na universo. Upang mapanatag sila ng kaunti, walang pang-apat, at tila may tatlong mundo lamang ng sangkatauhan sa sangkatauhan. Natukoy na ang lahat ng mga papasok na mundo ng Chenkon ay naharang nang hindi nagdulot ng anumang panghihimasok sa King City. At pinangunahan ni Kyo ang mga domain master at lords pabalik sa King City. Wala siyang gaanong kagalakan, ngunit mas maraming pag-aalala sa pagitan ng mga kilay. Sa pagkakataong ito ay inayos ng sangkatauhan ang tatlong mundo ng langit at lupa, at madali silang napigilan ng mga ito. Sa susunod, kung 4, 5, o higit pa. Kung tutusin, may mga pagkakataong hindi na nila ito mapipigilan, at kapag hindi na nila ito mapigilan, lalo pa ang dami ng namatay at nasugatan ng angkan ng Mo, maaabala ang paggaling ng hari. Ang pag-atake na ito sa sangkatauhan ay dapat lamang maging isang tukso, at ang susunod na pag-atake ay ang highlight. Naniniwala siya na pagkatapos ng toksong ito, tiyak na isulong ng sangkatauhan ang pamamaraang ito. Damn it! Nahaharap sa gayong masamang taktika, halos hindi ito malulutas ng angkan ng Mo maliban sa matinding pagtutol. Kahit na hindi sinusunod ang halimbawa. Walang napakaraming mahusay na formation masters sa panig ng Mo Clan para ayusin ang format. Marshall Peak MP, Kabanata 5230. Nagtatawanan ang mga kamag-anak. Dahil sa pagsasagawa ng batas ng oras, ang daloy ng oras sa maliit na universo ni Yang Kai ay 4 na beses kaysa sa labas ng mundo. Sa makatuwid, kahit na ang ninuno ay nilinang sa kanyang maliit na mundo sa loob ng 4 na buwan,
ang labas ng mundo ay talagang isang buwan lamang ng pagsisikap. Sa loob lamang ng isang buwan, ang East at West Army ay naglabas ng ganoong paraan, at kinailangan ding hanggan niyang kay si Xiangshan at ang iba pa para sa kanilang pananaw sa kinabukasan. Matapos madaanan ng tatlong mundo ng Chenkon ang istasyon. Naharang sila ng kanyang paningin, at hindi niya makita kung ano ang nangyayari, ngunit kahit nasa malungkot na lambak, naiintindihan niya pa rin na nagmula ito sa direksyon ng hari ng Mo. Matinding pagbabago-bago ng enerhiya. Ang mga Mozo Domain Masters na iyon. Nang makita nila ang tatlong mundo ng Chenkon na puno ng iba't ibang porma sayon na sumasabog sa maharlikang lungsod, tiyak na kapana-panabik ang kanilang mga ekspresyon. Gayunpaman, tinansya niyang kay na ang tribong Mo ay dapat na walang problema sa pagsisikap na pigilan ang tatlong mundo ng langit at lupa. Pagkatapos ng lahat, mayroong kasing dami ng 30 o 40 tao sa kanilang nasasakupan. Mahirap ihambing ang tribong Mo sa tatlong mundo ng langit at lupa lamang. Ganito nga ang kaso, at ang mga pagbabago sa enerhiya mula sa direksyon ng Haring Lungsod ay maaari lamang mawala ng wala pang 10 paghinga. Naging kalmado muli ang mga araw. Sa gilid ng istasyon ng lahi ng tao, ang hukbo ay walang mga palatandaan ng pagpapadala ng mga tropa upang salakayin ang Haring Lungsod. Sa maliit na Chenkon, nagpahinga ang mga ninuno sa bahay ng Orion. Napakabait sa kanya ng mag-asawang Orion. Bagamat wala silang kamag-anak at walang dahilan, inaalagaan nila ito ng mabuti tulad ng kanilang mga biological parents. Halos kalahati ng biktima na dinala ni Orion mula sa bundok ay pumasok sa tiyan ng ninuno. Laking gulat ng mag-asawang Orion. Ang gadget na ito na kinuha mula sa bundok ay hindi malaki, ngunit ang dami ng pagkain ay hindi maliit, at tila ito ay partikular na gustong kumain. Ang tanging bagay na ikinababahala ng mag-asawang Orion ay nabagaman ang maliit na batang babae ay kumakain ng marami, siya ay hindi masyadong lumalaki. Nang bawiin niya, mukhang 3 o 4 na taong gulang pa lang siya. Ngayong 4 na taon na siyang nanginginig, parang hindi pa rin siya nagbabago. Hindi ito normal. Ito ang pinakamabilis na paglaki ng isang bata. 4 na taong pagsisikap ay sapat na upang gawing isang kalahating malaking bata na tumatakbo ng ligaw. Ngunit ang bagay na ito ay ganap na hindi nakikita ni Xiao Xiao. Oo. Pagkatapos ng 4 na taong pagpapalaki. Binigyan din ng pangalan ng mag-asawang Orion ang batang dinampot mula sa bundok, dahil masayang nakangiti ang batang babae basta nakakain ng masarap, kaya pinangalanan niya ito at ngumiti. Isinasaalang-alang na ang batang ito ay malamang naiwanan ng isang mahal sa buhay dahil sa isang malubhang karamdaman. Iniisip ng mag-asawang Orion na ang dahilan kung bakit hindi lumaki ang bata ay malamang na nauugnay sa malubhang sakit na mayroon siya sa nakaraan, at kailang nag-iwan ng Race Eta. Gamit ang mga halamang gamot sa Race Eta, ang mag-asawang Orion ay gumugol ng 4 na buwan bago hinayla pabalik si Xiao Xiao mula sa Gimengguan. Bagamat nailigtas ang kanyang buhay, tiyak na may natitira pang mga ugat ng sakit, na naging dahilan ng kanyang paglaki ng mabagal. Ang tanging nakapagpasaya sa mag-asawang Orion ay ang bata ay hindi ang inakala nilang pipi noong una. Hindi lamang siya pipi, ngunit siya ay may talino at matalino, at marunong magsalita at kumanta. Hindi lang iyon, mukhang may kakaibang talento sa pangangaso ang batang ito. Kahit na siya ay binalik, siya ay 4 na taong gulang pa lamang, at ngayon siya ay 8 taong gulang pa lamang. Ano ang magagawa ng isang 8 taong gulang na bata? Hindi alam ng Orion kung ano ang maaaring gawin ng ibang 8 taong gulang na mga bata, ngunit ang sariling ngiti ay sinusundan siya sa pangangaso sa bundok araw-araw. Espesyal na ginawa ni Orion ang isang maliit na busog at palaso para sa kanya. Sa nakalipas na 6 na buwan, talagang marami siyang biktima na nakangiti. Sa isang pagkakataon, kahit nasa tulong niya, napatay ng Orion ang isang malaking baboy ramon na may bigat na 800 kilo. Pinahintulutan ng baboy ramon na kumain ng maganda ang buong nayon sa loob ng kalahating buwan. Mahigit 100 kabahayan sa nayon ang napakagaling ngumiti at alam nilang mahilig kumain ang batang ito, kaya tuwing may masarap, ipapadala nila ito para paalisin ito.
Tanghali na ang araw na ito. Ang malakas na babae ay abala sa bahay, biglang may narinig na paggalaw sa labas ng pinto, at tinulak ang pinto upang makita, ngunit ang pinuno ng bahay ay bumalik na may ngiti. Ito ay ginawa sa kanya napakanagulat, dahil ang oras ay masyadong maaga, at ang ulo ng nakaraan ay hindi maaaring bumalik ng maaga. Ang lalong ikinabahala ng malakas na babae ay bakas sa ulo ng ulo ang pag-aalala. Bagamat siya ay isang magaspang na babae. Ang kanyang isip ay hindi masyadong maislan, ngunit siya ay natutulog sa iisang kama sa loob ng maraming taon, at ang hitsura ni Orion ay hindi maitago ang kanyang pagmamasid. Anong problema? Tanong ng malakas na babae. Umiling si Orion at hindi nagsalita, tumingin lang kay Xiao Xiao at sinabing, "Smile, go out and play." Nakangiting ibinaba niya ang kanyang busog at palaso at sinabing, "Hahanap ako ng isang ginoo." Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at mabilis na tumakbo palabas. Ang malakas na babae ay nag-aalala sa likod. Dahan-dahan, huwag mahulog. Bagamat alam ng bata na maaaring sundan ng bata ang mga ngaso sa bundok at tumakbo sa lupa. Ngunit ang malakas na babae ay nag-aalala pa rin na siya ay mahulog kapag siya ay tumakbo ng mas mabilis. Tungkol naman sa ginoo sa bibig ng bata, isang iskolar ang hindi sinasadyang lumangoy dito 4 na taon na ang nakakaraan. Mukhang nagustuhan ng scholar ang kapaligiran dito. Pagdating niya rito, nanirahan siya at nanatili doon ng ilang taon. Eto na naman. Ang mga iskolar ay walang ibang kakayahan, ang pagbabasa at literacy ay isang mabuting kamay. Nawawalan ng guro ang nayon, kaya sa kahilingan ng mga mangangaso, tinutulungan ngayon ng iskolar na turuan ang ilang bata na magsulat at magbasa ng literacy. Magpapatuloy ito. Tila gustong-gusto ni Xiao Xiao ang iskolar. Ayon sa kanya, tuwing dadaan siya ay may ibibigay sa kanya ang kanyang asawa na masarap, maraming bagay na hindi pa naririnig ng mag-asawang Orion. Hindi ito pinag-aralan ng Orion at ng kanyang asawa. Pakiramdam lang nila ay mas marami silang matutulungan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Paano magkakaroon ng anumang mabubuting bagay para sa mga bata? Pero para kay Xiao Xiao, lahat ng pwedeng kainin ay masarap. Nang makitang tumakbo si Xiao Xiao, tumalikod ang malakas na babae at nakitang nakaupo siya sa mesa, umiinom ng ilang tasa ng makapal na tsaa, at bamantong hininga. Hindi ito nakita ng malakas na babae ng ganito, hinampis niya ito sa likod, at halos samuka ng dugo ang pambubugbog na mga ngaso. Say anything, huwag kang tumulad sa lang, hindi mo matatalo ng pamalo ang umot-o. Muling bamantong hininga si Orion, at saka nagsimulang magsabi. Nasa bundok ako ngayon, may nakilala akong babae. Pinandilatan siya ng malakas na babae at ngumisi, maganda ba? Natigilan si Orion at mapait na sinabi. Ano ang iniisip mo, bakit hindi mo ako tanungin, saan mo ito nakatagpo? Ngumisi ang malakas na babae, saan mo ito nakilala? Sinabi ni Orion sa malalim na boses. Sa silid na iyon. Nagulat ang malakas na babae, at bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Ano ang ibig mong sabihin? Tinitigan siya ng Orion at sinabing, alam mo, dinala ko si Xiao Xiao mula sa bundok noon, at dinampot ko ito sa kubo. Kaya't sa tuwing mangangaso ako sa bundok sa mga taong ito, pupunta ako doon at kukunin isang tingin. Wala akong nakitang anuman. Sa pagkakataong ito ay may isang babae sa bahay na gawa sa kahoy, at tinitingnan ang kanyang damit, dapat itong mula sa isang malaking pamilya, at may ilang mga katulong sa paligid niya. E ano ngayon? Mukha namang alerto ang malakas na babae. Nagpatuloy ang Orion. Pumunta ako upang tanungin sila kung ano ang kanilang ginagawa dito. Sinabi ng isang alipin ng isang babae na ilang taon na ang nakalilipas ang kanilang ina at ina ay nawalan ng isang bagay sa malapit, at ngayon ay nakita nila ito. Nag-iba ang kutis ng babae. Nahanap mo na ba? Ang Orion ay dahan-daang umiling. Hindi ko siya tinanong kung ano ang nawala sa kanya. Napangiti siya nung nakita niya. Sinabi ni Orion. Hindi. Sa oras na iyon, hinati ko ang aking ulo kay Xiao Xiao upang tonton ang bakas ng isang roe deer, at wala si Xiao Xiao sa tabi ko. Nakahinga ng maluwag ang malakas na babae.
Bumantong hininga si Orion. Ang aking biyenan, tinitingnan ko ang hitsura ng babae, at malabo akong ngumiti. Huwag mong sabihin. Ang malakas na babae ay biglang kumulog at umungal, at ang takot na mga ngaso ay lumiit sa kanyang leeg. Ang pagkamahiyain ng tigre sa kanyang pamilya ay madaling ng ahas na hindi masaktan. Mabilis na naglakad ang malakas na babae patungo sa pinto, pinisil ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang, sumisigaw ng malakas sa bukas na espasyo sa labas ng pinto. Kung nawala mo ito, kailangan mo pa ring hanapin. Nang mawala ito, hindi ko naramdaman. Distressed. Pero dumating siya ulit, at kaya niyang bawiin. Ay yuck. What a wolf heart. Tila may hindi nakikitang kalaban sa labas ng pintong iyon. Nang ang malakas na babae ay tretuhin na parang puot, siya ay pinagalitan ng ilang sandali, ngunit ang mga taga-nayon ay walang ibang kakayahan, at tinawag nila ang kalye Kung Fu First Rate. Ang langit na pinagalitan ay madilim, at ang malakas na babae ay nagalit ng bahagya, lumingon, at tumingin kay Orion, na nagsabi. Halika Minger sa bundok at ipana ang palason ng babae. Malamig na pawis ni Orion. Hindi maganda. Ano ba? Bumagsak ang langit at daladala ko. Ang malakas na babae ay lumapit sa mesa na may isang pares ng kahangahangang hangin ng babae. Hinawakan ang teapot, at ibinuhos ito sa kanyang ulo, na nag-moisturize sa kanyang tuyong lalamunan. Isang kaldero ng tsaa, itinapon lang ang teapot sa mesa, gumagawa ng katok, at nakaupo sa bangkito na may puwitan, nakabulag na tingin, mapurol na mukha, at walang paraan para pag-alitan ang kalye. Ilang sandali pa, nagtaas ng kamay ang malakas na babae at pinunasan ang kanyang mga mata. Tahimik na sinulyapan ito ni Orion. Bakit ka umiiyak? Ang malakas na babae ay umiiyak lamang ng palihim, at hindi na niya napigilan, napaungol. Ang pagiging master, ang pagngiti ay regalo mula sa Diyos, hindi ba maaaring alisin ito ng sinuman? Tama. Ang mag-asawa ay kasal sa loob ng 2 o 3 dekada. At ang kanilang pagsusumikap sa mga unang taon ay labis na masigasig, ngunit sa ilang kadahilanan, walang mga anak at walang mga anak sa ilalim ng kanilang mga tuhod. 4 na taon na ang nakalilipas, ibinalik ni Orion si Xiao Xiao mula sa kabundukan, at naramdaman ng malakas na babae na nakakaawa ang binigay sa kanya ng Diyos. Kung sa simula, umaasa siyang mahahanap ng padre de pamilya ang pamilya ni Xiao Xiao at maibalik siya, ngunit pagkatapos ng 4 na taon ng pagpapalaki, siya at ang mga ngaso ay natawa na at natatawa sa sarili. Sa pag-iisip na mawalay sa bata, parang kutsilyo ang malakas na babae. Tiniyak ni Orion. Sinabi ko lang sa iyo na may nakilala kang isang babae ngayon. Ang babaeng iyon ay nawalan ng isang bagay ilang taon na ang nakalilipas. Pumunta siya dito upang hanapin ang oras na ito at hindi sinabi na siya ay isang nakangiting kamag-anak. Ang mga luha ng malakas na sigaw ng babae ay malabo, at siya ay nabulunan. Hindi mo sinabi. Sinabi mo na ang babae ay mukhang malabo sa hitsura ni Xiao Xiao, at nawalan siya ng isang bagay na mahahanap, hindi kung sino ang nakangiting pamilya. Natahimik si Orion. Sa katunayan, nang makita niya ang babae sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng ganoong ideya, dahil mayroon nga itong pagkakatulad sa mga kilay ni Xiao Xiao. Ang malalakas na babae sa bulwagan ay napaungol, at ang Orion ay tahimik. Ilang sandali pa bago nasabi ni Orion. Kung tutuusin, ang bata ay may sariling ama at ina. Nang makitang ang babae ay mula rin sa isang malaking pamilya, ngumiti siya at bumalik kasama niya. Ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagtakbo kasama ko ang bundok. Lalago ito mamaya. Magpakasal sa isang mabuting pamilya. Marshall Peak MP Chapter 5231. Hintayin mong dalhan kita ng masarap. Marshall Peak Chapter 5231. Tumigil sa pag-iyak ang malakas na babae at tumayo. Tinitigan ng agila ang lobo na nakatingin sa mga ngaso. Dare you send the smile back, I will break your leg. Sa sinabi nito, tumalikod siya at nagmamadaling pumunta sa inner room. Nang madaanan niya si Orion,
sumipa siya patungo sa bench sa ilalim ng puwete ni Orion. Sa isang pag-click, talagang sinipa niya ang binti ng stool sa dalawa, at ang Orion ay hindi matatag, at nahulog sa lupa, nakatingin sa dalawang binti ng stool, at ang Orion ay huminga. Bagamat alam niyang malaki ang lakas ng kanyang biyenan, hindi niya akalain na ganoon pala ito kagaspang. Grabe. Natatakot ako na ang aking binti ay hindi kasing lakas ng dumi na ito. Iniisip ang mga malupit na salita na binitawan ng malakas na babae bago umalis, sa wakas ay hindi na nang-ahas si Orion na magsalita pa. Sa paanan ng nayon sa paanan ng bundok, may isang hamak na bahay. Bagamat ito ay mapagpakumbaba, ito ay itinayo ng mga taga-nayon. Ito rin ay sapat na malakas upang protektahan ang hangin at ulan. Ang bahay na ito ay tirahan ng mga iskolar na naglakbay dito 4 na taon na ang nakalilipas, at ito rin ang paaralan sa nayon. Hindi lamang iilang mga bata sa nayon ang papasok sa paaralan, ngunit kahit na ang mga mangangaso sa mga kalapit na nayon ay narinig na may gurong nagtuturo dito ipinadala. Kaya sa isang maliit na paaralan, ang 1 dosenang mga bata ay madalas na maaaring magtipon. Ang mga bata sa kabundukan ay palaging labag sa batas at napakahirap sanayin. Maraming Orion ang orihinal na nag-aalala na ang maamo na mukhang ginoong ito ay maaaring isuko ang mga mababanggas na bata, sa takot na ang mga bata ay magdulot sa kanya ng anumang problema. Laking gulat ng mga mangangaso, kahit gaano katinik ang bata, pagdating sa paaralan, siya ay nagiging tapat at hindi nang ahas na gawin ito. Si Ginoong Nor ay tila may anumang espesyal na paraan, para lamang turuan ang mga tao na magbasa at magbasa. Ang kakaibang kababalaghan na ito ay nakapagtataka sa mga mangangaso. Sa sandaling ito, biglang tumawa ng mahina ang Ginoong nagtuturo sa mga bata, na para bang may nakitang interesante. Maraming estudyante ang hindi kilala, ngunit dahil sa kamahalan ng kanyang asawa, hindi siya nang ahas magtanong. Isa lang ang nagtaas ng kamay at mabilis na nagsabi, "Sir, bakit tumatawa?" Hindi ibang tao ang nagtatanong, ang ngiti na mukhang mas maliit kaysa sa lahat ng mga bata. Ang damdamin ng mga mag-aaral sa asawa ay hindi gaanong nakakatakot kundi ang pagkamangha. Kahit kailan ay hindi sila pinarusahan ng asawa, ngunit habang pumapasok sila sa paaralan, naging tapat ang mga estudyante. Tanging isang ngiti, walang paghanga sa asawa, siya lamang ang naglakas loob na hamarang sa pagtuturo ng asawa. Itinaas ni Mr. Yan ang kanyang ulo, ipinakita ang isang determinadong mukha, at bahagyang ngumiti. Wala lang, naalala lang bigla ang isang nakakatuwang bagay. Ikiling ni Xiao Xiao ang kanyang ulo na hindi malinaw. Nagpatuloy sa klase si Mr. Ang dahilan kung bakit ako natawa ay dahil alam ko ang sitwasyon sa panig ng Orion. Speaking of which, ang ginang na natagpuan ng mga mangangaso sa burol ng bundok. Napansin din niya na kung ito ay sadyang ikumpara, ang mga kilay ng ginang ay talagang medyo katulad ng mga ngiti, ngunit kung walang preconception ito ay hindi gaanong halata. Alam din niyang walang kinalaman ang ginang kay Xiao Xiao. Pagkatapos ng lahat, si Xiao Xiao mismo ay isang Jiapin Supreme Ancestor. Ang babaeng iyon ay isang ordinaryong nilalang lamang sa kanyang munting universo. Ang lahat ng ito ay nagkataon lamang, masyadong sensitive ang mag-asawang Orion. Mahigit 4 na taon na ang nakalilipas. Ang ninuno ay ibinalik dito ng Orion, at sinundan siya ni Yang Kai, napagtanto na ang kasalukuyang kalagayan ng ninuno ay hindi masyadong tama, ngunit wala siyang paraan upang magsimula. Sa ganitong paraan, maaari kang makipag-ugnay sa mga ninuno ng maliwanag at mag-obserba ng maraming. Sa loob ng 4 na taon, napansin din ni Yang Kai ang isang bagay na nagpahalaga sa kanya. Ang una ay ang pinsala ng ninuno ay hindi magaan, kung hindi, ito ay hindi magiging 4 na taon, at ang pinsala ay nakatago sa kailaliman, kahit na hindi niya ito nakikita. Ngunit sa ganitong paraan, nang magsimulang tumangkad ang mga ninuno, ito ang panahon kung kailan nagsimulang bumuti ang pinsala. Ang pangalawang punto ay lalong nagpagulo kay Yang Kai. Mukhang problema talaga ang alaala ng ninuno. Matapos ang 4 na taong pakikipag-ugnayan sa kanya, ang impresyon sa kanya ng ninuno ngayon ay guro lamang sa nayon.
hindi ko na maalala ang lahat ng nakaraan. Nadama ni Yang Kai na dapat na tinatakan ng ninuno ang sarili niyang alaala, ngunit kung bakit niya ginawa iyon, hindi niya alam. Ngayon ay maaari na lamang siyang makipagtulungan sa kanyang mga ninuno sa lahat ng aspeto upang mabigyan siya ng pinakamahusay na kapaligiran sa pagpapagaling, at umasa sa kanyang paggaling. Matapos ibigay ang mga aralin, naghiwa-hiwalay ang mga bata. Si Yang Kai-juan ay nakaupo sa paaralan at naghintay ng ilang sandali. Isang maliit na ulo ang biglang lumabas sa pinto at ngumisi sa kanya. Ngumiti si Yang Kai at umiling. Tinatakan man o hindi ang alaala, hindi magbabago ang tunay na lasa ng ninuno sa pagkain. Kumakawi sa kanya, lumapit siya kay Yang Kai ng may ngiti, at tumayo ng maayos. Pinitik ni Yang Kai ang kanyang palad, at ang isang minatamis na kalabasa ay inipit sa kanyang mga daliri, iniabot ito sa kanya. Siya ay napakasaya, matamis na sinabi. Salamat, Ginoo. Habang natutulog sa gabi, napagtanto ni Xiao Xiao na may mali at inabot niya ito, naramdaman lamang ang basang mukha ni Niyang na nakahawak sa kanya. Kakaibang tanong ni Xiao Xiao, Niang, bakit ka umiiyak? Nabuli ka ba ni Dad? Malakas na umiling ang malakas na babae. Hindi, isang bangungot lang. Oh, naniwala si Xiao Xiao, at tumalikod, ang buong tao ay lumiit sa mga bisig ng malakas na babae, tinatapik ang kanyang likod gamit ang maliit na kamay, nang umaaliw. Si Niang ay hindi natatakot, nakangiti at nakangiti. Noong binangungot siya noon, tinapik siya ni Niyang ng ganito, at maya-maya ay muli siyang nakatulog. Well, hindi natatakot si Niyang. Tugon naman ng malakas na babae at niyakap ang maliit na lalaki sa kanyang mga bisig. Kinabukasan, ang malakas na babae ay nagbihis ng maganda at ngumiti, at isinuot sa kanya ang mga damit na mayroon siya noong kinuha niya siya 4 na taon na ang nakakaraan. Dahil hindi mahaba ang katawan ni Xiao Xiao sa loob ng 4 na taon, fit pa rin ang damit na ito at hindi ko alam kung saang materyal ang damit na ito. Kahit makalipas ang 4 na taon, malinis na ito tulad ng bago. Habang banibihisan si Xiao Xiao, pinananatiling pula ng malakas na babae ang kanyang mga mata. Walang sabi-sabing tumingkayad si Orion sa labas ng bahay. Hindi nag-usap ang mag-asawa, ngunit nang makita niya ang kanyang biyenan, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng biyenan. Walang pakialam pa rin si Xiao Xiao. Nakabihis ng maayos, nakatingin sa matamis at wagas na ngiti sa salamin, napabuntong hininga ang malakas na babae. Ngumiti siya at sinabi, Niyang, hindi ko masyadong sinusuot ang katawan na ito para sa pangangaso. Bahagyang ngumiti ang malakas na babae. Walang pangangaso ngayon. Ngumiti siya at tumagilid ang ulo, kakaibang sinabi. Hindi ka ba mangangaso? Pagkatapos ay naghanap ako ng isang ginoo. Huwag mo nang hanapin si Sir. Tumayo ang malakas na babae na may ngiti sa kamay. Ngayon dadalhin ka ni Dad sa isang lugar, sumunod ka na lang. Oh, nakangiting tumanggo. Pumasok si Orion, tumingin sa kanyang biyenan, at mabilis na iniwas ang kanyang tingin, binati ng may ngiti. Nagsimula at ngumiti. Well, tumalon si Xiao Xiao, kasunod si Orion. Ngiti, sigaw ng malakas na babae sa likod. Ngumiti siya bago tumalikod, at ang malakas na babae ay lumapit sa kanya, yamakap sa kanya, pinipigilan ang mga luha sa kanyang mga mata, at nagbilin. Dapat ay mabuti. Kilala ko si Niyang, pagbalik ko may dala akong masarap. Nakatuon si Xiao Xiao. Pumunta ka. Malupit na binitawan ng malakas na babae ang kanyang kamay, inikat ang kanyang katawan, at hindi nang ahas na tumingin dito, sa takot na siya ay sumuko muli. Sa likod niya ay dumating ang matamis na tawa, papalayo. Matagal bago lumingon ang malakas na babae, ngunit hindi na niya muling nakita ang maliit na figure sa kanyang larangan ng paningin. Mabilis siyang lumabas ng ilang hakbang at marahas na huminto, hawak ang pinto ng courtyard gamit ang kanyang kamay, at tiningnan ito ng nakakaloko. Sa loob ng mahabang panahon, naglabas siya ng isang minatamis na lang sa kanyang mga braso, maingat na binuksan ang balat ng langis na nakabalot dito, kumagat ng isang kagat, at nilunok ang kanyang mga luha sa kanyang tiyan. Ang sweet naman. Ang kalunos-lunos na daan sa bundok,
hindi alam ng mga ngaso kung ilang beses na siyang naglakbay, ngunit sa pagkakataong ito na ang pinakamahirap na nalakbay niya. Huminto at pumunta sa lahat ng paraan, hanggang pagkatapos ng tanghali, hindi nakita ang kahoy na bahay sa malayo. Inaasahan niyang umalis na ngayon ang babaeng nakita niya kahapon, para hindi na siya mag-alala. Pero pagdating pa lang niya ay parang aalis na ang babae. Nang makita ang Orion kahapon ay medyo kakaiba ang babae, at ang mas ikinagulat niya ay may dalang bata ang Orion na nakasuot ng damit na halatang maluho. Sa ilalim ng pagbabantay ng ilang mga katulong, pinuna ng babae ang mga ngaso upang magsalita. May kinalaman ba sa akin? Tanong ng babae. Naisip niya na ang Orion ay dapat na sinadya na mahanap siya. Habang nag-uusap ay muli niyang nilinggan ang mga bata sa paligid, ngunit hindi niya maiwasang mapalingon. Ito ay talagang napaka-cute para sa batang ito, at ito ay hindi isang pagmamalabos na ilarawan ito na may pulbos na inukit at jade. Malaki rin ang pamilya niya, at marami na siyang nakitang tagapagmana ng malalaking pamilya, pero wala pang anak na may kukumpara sa batang nasa harapan niya. Kung Skylark ang bata sa harapan ko, ang nakita niya kanina ay ang banlik sa lupa. May mga ganyang bata sa bundok. Nang makitang nakatitig ito ng diretsyo sa kanya na nakangiti, nakilala si Orion na parang nasaksak, nakilala ba ito? Pagkatapos ng lahat, si Xiao Xiao ay hindi nagbago. Kung ano ang hitsura niya 4 na taon na ang nakakaraan, at kung ano siya ngayon, kung talagang kamag-anak siya ni Xiao Xiao, walang dahilan para kilalanin ito. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinaksak ang kanyang mga salita sa kanyang lalamunan, ngunit hindi siya makapagsalita. Si Xiao Xiao ay hindi natatakot sa buhay, at matamis na ngumiti sa babae. Mabuti si auntie. Ngumiti din ang babae. It's such a good boy. Sumugod siya sa gilid at sumenyas. Agad namang naglabas ng food box ang lalaki at iniabot. Yumuko ang babae at inabot ang food box kay Xiao Xiao. Ginawa ko ito sa bahay, masarap, subukan mo. Napangiti siya at lumingon sa Orion, tila nagtatanong, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunukso, at walang paraan na hindi niya malabanan ang pagkain na kanyang kinakain. Medyo natulala si Orion. Medyo iba ito sa inaasahan niya. Mukhang mahilig ngumiti ang babae, pero halatang hindi ito ang dapat niyang kilalanin. Pwede ba yon? Biglang natuwa si Orion, Madam, sabi mo kahapon may nawala ka, nahanap mo na ba? Umiling ang babae. Ilang taon ko na itong nawala, at hindi ko na matandaan kung saan ito itinapon. Naisip ko lang na medyo pamilyar ito dito. Akala ko nawala ito dito, pero ngayon parang naalala ko na. Ito, hindi ito ang mahalaga, hindi lamang ito hinahanap. Biglang lumuwag ang masikip na katawan ni Orion.